malapit ka na mahoyo. La 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 la. Stop, stop, yo! Ising muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes, pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya, pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusin content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakay natin ay ang season 4 ng karugtong sa nakaraan nating content about dito sa ginawa ni Norman Mangusin na kung saan ay binigyan niya ng 24 oras para magpaliwanag o bigyan niya ng pagbawi itong Vice President ng CSU na si Mariden. Ma'am Mariden, sino ba yung pangalan nun? Si Ma'am Mariden, mga kaplastik at ang mismong eskwelahan ng Cagayan State University, mga kaplastik, na kung saan ay nagbigay ng warning letter para kay Norman Mangusin at sinabihan niya na wag na niya itong gawin pa regarding dun sa ayuda scam. Ay pinagbabawal na po ng mga kabataan o estudyante ng Cagayan State University na kung saan ay ginibigyan niya ng ayuda scam na pinapangakuan niya ng magandang scholarship. At hindi lang po dalawa ang nabiktima niya, kundi higit pa sa 4 na ka-estudyante. May mga estudyante pa pala akong hindi na i-featured dun sa nakaraang content ko, mga ka-plastic. Nalaman ko lang yon dahil dun sa content ni Makagago WhatsApp Man kagabi lamang. So yun. So magtungo ngayon tayo bago mag-tackle dun sa paghingi niya o pagbawi niya ng paumanhin o pagbawi niya sa sinabi niya ng 24 hours ay kakasuhan na niya ang eskwelahan at ang vice-presidente. Bago tayo magtungo doon ay panoorin muna natin yung video na ito. Doon sa mga estudyante na tulungan natin. But para kay Mariden Ventura Calyan, DPA Sese, as Vice President ng Academic Affairs, this will be your final warning to me. Okay? So dito kasi, meron ka nilabas dito, Miss Ventura. Kung makikita mo, basahin natin yung sulat na nilabas mo, Miss Ventura. Sabi rito, attention all campus academic, all campus OSWD, OSDW,
all university dean, all campus student council federation. Prohibition in engaging to scam and fraudulent activities. Sabi nito, an information has reached my office regarding the alleged engagement of some student of Cagayan State University to online scam and fraudulent activity of certain Norman Mangusin or Francis Leo Marcos. Our university, etc. Di ko na ito tatapusin. Simple lang. Unang-una, Miss Meriden, nandito ako sa Cagayan dahil taon-taon akong nandito sa Peña Blanca. Bahagi ng advokasya ko ang magbigay tuwing Pebrero 25, Pebrero 26, ang magbigay ng libreng salamin sa mata sa lahat ng malalabo ang mata, hindi lamang sa bayan ng Peña Blanca, halos buong Pilipinas. Taon-taon yan, ginaganap ko rito. Magtanong ka sa Peña Blanca LGU, okay? Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos, okay? Now, habang nandito ako namamalagi sa Cagayan, bahagi ng aking vlog na kung sino man ang unang dumating habang nagla-live ako, binibigyan ko ng 5,000 piso. Totoo yun, magmamano lang. Yes. Maraming estudyante, hindi lamang CSU. May mga taga North Luzon State University, meron kung saan-saan galing. Nagpunta rito, nabigyan ko naman. Nagkataon na 2 estudyante sa magkaibang araw ang nabigyan ko dyan na nag-aaral sa Cagayan State University. Now, marami kong basher. Yung mga basher ko, binash kayo, binlag kayo. Ngunit magtatanong ako, nasaan doon ang scam? At ipaliwanag nyo paano naging scam, Miss Meriden o Mrs. Meriden Ventura. Ngayon, naglabas ka ng statement, parang inaakusahan mo ako na ako ay scammer. Bibigyan kita ng 24 oras para mag-public apology. This is my last and final warning. Otherwise, gagamitin ko lahat ng kapangyarihang meron ako. Pasisibak kita sa trabaho, kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Patunayan mo na may fraud. Kapag hindi mo napatunayan, kakasuhan kita. Lahat ng pwede kong gawin, gagawin ko. Lahat ng kapangyarihang meron ako, gagawin ko na. Ipasisibak kita sa trabaho, patatanggal kita sa DepEd, kakasuhan kita sa Maynila, at kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Bakit kanila pinayagan na maglabas ng ganyang statement? Ipakalat nyo to, kino-call out kita. Nasaan ang fraudulent? Nagpapaniwala ka doon sa basher ko na po genius vlog. Puta, lahat yun may kaso na sa akin. Warning mo yan. This is my warning. Mrs. or Miss Mariden Ventura. I'll give you 24 hours para mag-public apology. Hindi kita makontak. Tawag ako ng tawag sa telepono mo. Hindi ko kayo makontak. Patunayan yung may fraudulent. Pag wala, yan na yung simula ng wakas mo. Sisiguraduhin ko sa'yo, patatanggalan kita ng lisensya, pasisibak kita sa trabaho, at higit sa lahat, didimanda namin yung Cagayan State University. Kung meron kayong reklamo, contact Zamora and Poblador Law Firm. Yang mga abogado ko. 24 hours. Ngayon pa lang, ipadadrop ko na sa abogado kang complaint sa DepEd. Yun lang. Bah, matindi yun. Mabigat yung kanyang paratang. Nakakasuhan niya. Ano ikakaso niya dun sa dalawa? Kay Ma'am Mariden Ventura, Kaliwan, at ang State University ng Cagayan. Ano kaya ang pwede niyang kasuhan doon? At binigyan siya ng 24 hours at ngayon na po yun. Itong gabi na ito, yung 24 hours na yun na sinasabi niya. Kung anong oras siya nag-live stream. Ngayon, napagtanto niya siguro sa sarili niya na mayroon siyang nagawang kamalian dahil sa pagiging panga niya na bakit niya idedemanda yung tao. Eh binigyan ka lang naman niya ng warning. Dahil nakikita na sa social media na hindi mo man lang bine-blurred yung mukha ng mga estudyante na binibigyan mo ng peking premyo. Let's say, nakita sa camera na binigyan mo ng 5,000 yung isa. Yung isa, 3,000. Ang tanong, the biggest question is,
pag naka-off cam ba, ay talagang naiuwi nila yung 3,000 at 5,000 ng isa? Yun ba? Alam mo mga estudyante ay naghahangad din yan ng pera. Pantustos sa kanilang mga tuition at baon. Panggastos sa project at kung ano-ano pa. At syempre, dala ng kagipitan, hindi naman ganun kayamanan ng mga tao at hindi naman ganun sila actually hindi naman sila working student. Sila ay mga actually face to face. Ay yun naman talaga ang nangyayari. Nagbabaka sakali lang sila naman kahit man lang sa ngayon ay mag-ibsan nila yung problema nila sa tuition o kahit sa mga project na gagastosin nila in the future. Malaking bagay na rin yung 5,000, no? Wala sa kanila yung maliit yun o ano man. Pero para sa kanila malaking bagay yun kung ikaw ay hindi pa nagtatrabaho. Pero unfortunately may kagaya ni Norman Mangusin na talagang sinisira niya yung mga kredibilidad at reputasyon ng estudyante. Na sinasamantala nila ang vulnerabilities nila para makapangloko siya. Ganyan kasi ang galawan ng mga scammer, mga kaplastik. Yun ay dahil alam nila sa sarili nila yung mga taong bibiktimahin nila, yan yung mga tipong nangangailangan. Sila yung mga tao na wala nang choice sa buhay, kakainin na lulunukin na lang nila yung pride nila, makuha lang nila yung pera. Ganun kasi umiikot yung sistema ng buhay ng tao. 'Di ba? So magtungo tayo doon. Ito po yung follow-up na paliwanag ni Norman Mangusin para kay Madam Ventura, mga kaplastik. Mariden Ventura. At di ko lang alam kung ano yung mga sinabi pa niya dito, mga kaplastik. So, panoorin natin tong video na ito. Nakikita niyo ho ba yan? Ayan. Dito kasi, ang nilagay dito, all campus, sabi niya. Subject, prohibition in engaging to scam and fraudulent activities, February 9, 2025. Sabi nito, an information has reached my office regarding the alleged engagement of some student of Cagayan State University to online scam and fraudulent activity of a certain Norman Mangusin, Francis Leo Marcos. Talagang fraudulent, ha? Scam activity. Our university, okay, adhere to a zero tolerance policy towards scam, dishonesty, deception, and any action that seek to defraud individual or entities. Hence, this order serve as a stern reminder and warning to all students not to engage in any form of scam or fraudulent activity such but not limited to following: financial scam, online fraud, misinterpretation, phishing investment scam, and other analogous activity. Sakit? So dito si Mariden Ventura Kawilan, DPA Sese. Ito po ang kanyang itsura. Tingnan natin itsura niya. Ayan. Ayan. Ito po ang itsura niya. Yung pumirma doon sa nagsasabing ako daw ay fraudulent and scam. So para ho makita natin, eto ho yun. Eto ho yung kanyang pirma.
Maliwanag ho. Kayo na ho magbasa dyan. Ayan. Ayan. Ito ay ipinost ni Pugenius. Ayan. Pero, bibigyan ko ito ng 24 oras para mag-public apology. Unang-una, Mrs. Mariden Ventura Kawilan, maganda ka pa naman. Ayokong tawagin kang pangit at kupal at atsupal. Dahil syempre, teacher ka. Unang-una, bago ka naging vice president, naging academician ka siguro. O naging professor. Di ba? Nag-imbestiga ho ba kayo paano ito naging scam? Sino ho ba ang nag-email sa inyo? May pruweba ho ba na may scam na nangyayari? At kasalanan ko ba na yung mga kuleyo na medyo nahihirapan sa finances, pumunta lang sa akin, abutan ko ng 5,000, 3,000. Kung meron silang dala-dala ng pinahahanap ko, bibigyan ko ng 50,000 pesos. At hindi lang CSU tumanggap, maraming estudyante. Naka-upload lahat yan sa Mr. Caliber. Makikita nyo yan sa post ko. Dito kasi, ma'am, sa sulat nyo, ay hinusgahan nyo na agad na ako ay scammer o fraudulent. Pwede ilabas nyo kung saan yung fraudulent. Kasi pag hindi nyo nilabas, kakasuhan kita, kakasuhan ko yung school. Okay? Okay? Now, may pinagtataka lang ako, bakit binura ni Pugenius yung pirma? Bakit binura? Ano ibig sabihin? Gawa-gawa ba ito ni Pugenius? Sinisira ba niya si Miss Kalwan? O Miss Kawilan? O I don't know, Mrs. Kawilan? Ventura Kawilan. Mariden Ventura Kawilan, Vice President for Academic Affairs. Well, however, bobo naman yung Pugenius na yan. O bakit nagbura ka ng pirma? Di ba? Bakit mo binura? Ano ibig sabihin? Bakit mo binura yung pirma? Di ba? Bakit mo binura yung pirma? So, ito ay maliwanag. Ulitin ko, Mrs. Vice President Mariden Ventura Kawilan, you will deal with Zamora and Poblador Law Firm. Ipapaliwanag natin kung bakit binura yung pirma ni Pugenius Vlog base dun sa kanyang latest post na blinerd niya actually yung mga pirma ng mga opisyal sa Cagayan State University, especially sa pirma ni Vice President na si Mariden Ventura Kawilan. So panoorin na, babasahin ko po yung si Dola the AI Explorer. Tingnan natin kung ano yung pwede niyang sabihin. Ito, Norman Mangusin, makinig ka. Ito, base sa aking pagsasaliksik, ayon kay Dola the AI the Explorer, kung bakit blinerd niya yung pirma ni Mariden Ventura Kawilan ng Vice President ng CSU. Eto, makinig ka Norman Mangusin ha. Ito yung aking tanong. Base sa larawang pinakita ko, bakit po naka-blur o takip ang pirma ng Vice President na si Ma'am Mariden Ventura Kawilan sa dokumento na post ni Pugenius sa kanyang Facebook page? Ano ang opinion nyo ukol dito? Ito ang sagot ni Dola AI. Ang pag-blur o pagtakip sa pirma ni Mariden Ventura Kawilan sa dokumentong nakapost sa Facebook ay maaaring dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, pag-iwas sa forgery o peke. Ito ang pinakakaraniwang dahilan.
Kapag nakadisplay ang malinaw na pirma sa social media, madali itong magaya o makrap na mga masasamang loob para gamitin sa ibang pekeng dokumento. Number 2, mga kaplastik. Norman, makinig ka, hinayupak ka, hindi mo alam yung mga pinagsasasabi mo. Pangalawa, Data Privacy Act. Alinsunod sa batas sa Pilipinas, ang pirma ay tinuturing na sensitibong personal na impormasyon. Binubura ito upang protektahan ang pagkakakilanlan at seguridad ng taong pumirma, kahit na ito ay isang opisyal na dokumento. At pangatlo, mga kaplastik, Norman Mangusin, security protocol na nag-post. Ang mga page ng tulad ni Pudginios ay maaaring may sariling polisiya na itago ang mga sensitibong bahagi ng dokumento bago ito isa publiko upang maiwasan ang anumang legal na aberya o maling paggamit ng impormasyon. Iyon, malinaw. Sa tatlong yon, baka may naintindihan ka na kung anong ibig sabihin. Karagdagan, opinyon ukol dito, ang hakbang na ito ay isang responsableng paraan ng pagpapabahagi ng impormasyon. Bagamat mahalagang makita ng publiko ang nilalaman ng sulat, lalo na tungkol ito sa isang mahalagang babala laban sa scam. Hindi na kailangang ilantad ang aktual na pirma para mapatunayan ang mensahe. Sa panahon ngayon, ay natalamak ang identity theft at online fraud. Ang pag-blur sa pirma ay nagsisilbing proteksyon para sa opisyal para na rin sa integridad ng universidad. Ang mga mahalaga ay manatiling nababasa ang pangalan, posisyon at ang opisyal na selyo o letterhead na nagpapatunay na kredibilidad ng dokumento. Yun na, malinaw mga Mangusin. Kung nakikinig ka sa akin, malamang nanonood ka sa video ko. Unang-una, ito yung dahilan. Iniiwasan nila yung forgery o yung pamimeke ng pirma. Dahil ngayon, uso na ngayon ng high technology software tulad ng AI o kahit yung mga software editing na magaling na kahit naman tayo na gamit lang ang ating cellphone. Pwede nating i-doktor o i-edit ang mga pirma ng mga opisyal na malalaking tao sa mga larangan, mga kaplastik. Sa sobrang ganda ng technology ngayon, kahit ikaw na mismo, sa cellphone mismo, kayang-kaya mo nang i-edit yan. Yun ay dahil sa respeto ni Pudginios at ni Makagago WhatsAppman. Bagamat nag-post si Makagago WhatsAppman na pinakita doon yung dokumentong hindi naka-blurred yung pirma ni Madam Mariden Ventura, yun ay hindi niya napag-isipan bago niya ito isinapubliko. Kaya kanina lang mga bandang kagabi, mga bandang alas 9 o alas 10 after kong i-content yung video about dun sa hindi niya yata na i-blurred, ay binura din niya agad yun. Ito yung pangalawang dahilan, Norman, para maintindihan mo. Data Privacy Act, isa sa mga alinsunod ng batas ng Pilipinas na ang pirma ay tinuturing sensitibong personal na impormasyon. Ikaw ba, Norman Mangusin, pag ikaw ay nagpirma sa isang mga dokumento, sa bagay, di ba naalala mo yon, naglabas ka ng waiver about doon sa suntukan ninyo ni Makagago WhatsAppman? Pinakita mo yung waiver mo na may kalakip na pirma. So wala ka naman sigurong pakialam sa data privacy mo eh. Kasi lantad na kasi yung katarantaduhan mo. Kaya wag mong gagayahin si Madam Mariden Ventura sa ugali mo na nilalantad mo yung pirma mo para mapatunayan na ikaw ay sumasang-ayon o nag-authenticate na mga dokumento.
Siguro kung halimbawa nakipagkasundo si Makagago sa kanya ng waiver, delikado yon mga kaplastik. Mabuti na lamang itong si Makagago WhatsApp man, hindi siya pumirma ng waiver. Kasi alam mo kung bakit. Baka maaari niyang gamitin ito para ipanlaban kay Makagago. At maraming paraan na baka mamaya magulat na lang si Makagago WhatsApp man, hindi niya ginamit yung utak niya. Eh baka mamaya mayroon siyang pirma doon sa dokumento na kung saan na hindi nilabas ni Norman Mangusin na hindi naman niya actually pinirmahan. Yun yung doon pumapasok yung Data Privacy Act. Mga kaplastik. Kasi si Norman Mangusin wala nang kwentang nila lang yan eh. Lahat ng mga ginagawa niya sa buhay, hindi niya pinag-iisipan yun. Ikakapahamak din niya yun. So number 3 tayo, yung security protocol ng isang vlogger ng tulad ni Podgenius, mga kaplastik. Bagamat ito ay sensitibong impormasyon, ang pagpapakita ng mga pirma, nangangahulugan lamang mga kaplastik na may respeto siya kay Madam Mariden Ventura. Hindi kagaya ni Norman Mangusin, kanina pinakita pa niya yung picture na kung saan may pirma ni Madam Mariden, talagang ini-screenshot pa na. Para mapakita lang niya na pirma ni Ma'am Mariden yun. Wala siyang respeto. Doon pa lang sa mga ganung bagay, pinapakita na niya sa mga taong bayan, sa mga viewers niya, kung gaano siya kawalang modo. Na ultimo yung data privacy ng isang tao, inilalantad niya. Pinapahamak niya. Actually, pwede magsampa ng kaso tong si Madam Mariden Ventura kay Norman eh. Kasi hindi lang pinakita yung pirma, pati yung mukha ni Ma'am Mariden na binastos-bastos pa niya na balak daw niyang tawagin pangit dahil hindi daw niya matawag na pangit dahil edukado yung tao. Ganong kawalang modo si Norman Mangusin. Kahit sino pinapatulan niya. Mapamalaking tao o maliit na tao sa industriya ay talagang binabalahura ni Norman Mangusin. Ganyang kalupit. Hindi na nga niya sinunod yung 3 kondisyon ng AI yung pag-iwas sa forgery, at pangalawa Data Privacy Act, at ang pangatlo yung security protocol ng bawat individual na para man lang maprotektahan man lang niya yung identity ng tao. Na pinakita pa niya yung pirma. Wala siyang modo. Bukod sa ipinakita na niya yung pirma, pinagsabihan pa niya ng dapat tatawagin niyang pangit. Ulitin natin yung video na yun. Ito, ulitin natin yung ginawa mo kay Ma'am Mariden kung gaano kakawalang modo, Norman Mangusin. Nakikita niyo ho ba yan? Ayan. Dito kasi, Diba, pinakita niya yung pirmang hayop siya. All campus, sabi niya. Subject, prohibition in engaging to scam and fraudulent activities, February 9, 2025. Sabi nito, an information has reached my office regarding the alleged engagement of some student of Cagayan State University to online scam and adhere to a zero tolerance policy towards scam, dishonesty, deception, and any action that seek to defraud individual or entities. Hence, this order serve as a stern reminder and warning to all students not to engage in any form of scam or fraudulent activity such but not limited to following: financial scam, online fraud,
misinterpretation, phishing investment scam, and other analogous activity. So dito, si Mariden Ventura Kawilan, DPA Sese. Ito po ang kanyang itsura. Tingnan natin itsura niya. Walang modo Ayan. talaga. No? Ayan. Ito po ang itsura niya. Yung pumirma doon sa nagsasabing ako daw ay fraudulent and scam. So, Yan mo kung gaano ka walang modong nilalang yan. Ipinakita niya yung mukha ng Vice President ng CSU dahil nasaktan lang siya sa warning letter na ipinadala sa kanya na lahat na ng uri ng word o analogy o terminology para kay Norman Mangusin ay nabanggit na dun sa letter. Fraudulent, scamming, phishing, ano pa ba? Maraming sinabi doon sa letter eh. Lahat na ng uri ng salitang panloloko, deception, deceiver, nilagay na doon sa letter. Kasi nga, fraudulous, analogous, anomalistic, lahat na nga ng uri ng kasinungalingan na word in English na isulat na ni Ma'am Vice President Ma'am Mariden Ventura. Doon siya nasaktan. Kaya ngayon, ang ginawa niya, ipinablicity niya yung pirma ng tao at saka pati yung itsura ng taong yun. At bukod pa ron, ito pa yung kanyang ginawa. doon sa nagsasabing ako daw ay fraudulent and scam. So para makita natin, eto ho yun. Eto ho yung kanyang pirma. Yan. Talagang papakita pa niya. Yan. Maliwanag po. Tarantado, Ayun no? ako magbasa dyan. Ayan. Yan. Ito ay ipinost ni Puji News. Yan. Pero bibigyan ko ito ng 24 oras para mag-public apology. Unang-una, Mrs. Mariden Ventura Kawilan, maganda ka pa naman. Ayokong tawagin kang pangit at kupal at atsupal. Dahil syempre teacher ka. Unang-una, bago ka naging vice president, naging academician ka siguro. O naging professor. Di ba? Tingnan mo kung gaano siya kagagong nila lang, no? Sabihan ba naman niya na kupal? Yung gurong pinoprotektahan niya yung mga estudyante niya. Sa mga taong katulad mo, Norman Mangusin. Tapos sasabihan mong kupal dahil nahadlangan yung mga balak mong maitim. Tarantado ka rin no? Hindi lang pinakita mo yung pirma, pati yung pagmumukha ng tao. Para may pamukha mo na naagrabyado ka at nasaktan ka sa mga sulat na winarning sa'yo. Talagang araw-araw may ginagawa kang katarantaduhan sa buhay. Wala kang modo sa isang tao na hindi hamak na mas edukado pa sa'yo yan. How ironic. Natapos ka sa kursong Humanity and Philosophy. Pero yung titulong Humanity and Philosophy hindi nababagay sa'yo. Ang bagay lang sa'yo is scammer and pilosopo. Isa kang deceiver, biggest deceiver na mga dati mong disipulong 14 vloggers na umiiwas na sa'yo dahil nangalagay na sila sa panganib kapag nahalungkat yung mga katarantaduhan din ng mga yon. Napilit nilang naguhugas kamay sila
na akala nila sila ay ligtas na. Di ba? Wala ka nang galang, di hamak na mas edukado pa sa'yo yung taong yun. Papakita mo yung data privacy niya, pati yung itsura ng tao. Para ano? Para pagbantaan mo din siya. Gawan mo ng kwento. At bastos-bastos. Yun na nga, binastos mo na nga eh. Tinawag mong pangit. Hindi mo man dinirektang sinabing pangit, sinabi mo na rin. Kasi ayaw mo siyang tawagin pangit, pero yun na rin yung parang pupunta doon. Tapos kupal. Naging kupal pa. Pinotektahan lang niya yung mga kabataan. Dahil responsibilidad nga nila yan. Dahil kapag may nangyaring di magandang sa mga bata na yan, sa mga estudyante ng CSU, sila ang mapupukulan ng mga magulang nun. Naintindihan mo ba, Norman, kung bakit ka natawag na deceiver, fraudster, scammer? Naintindihan mo? Nakakahiya ka, Norman Mangusid. Hindi ko lang alam kung bakit hanggang ngayon nag-i-exist ka pa sa social media. Araw-araw na lang mayroon kang sinasabing di maganda sa ibang tao. Ang layunin lang naman ng mga promoprotekta sa mga estudyante ng CSU ay hindi malagay sa alanganin yung kanilang buhay. Lalo na yan na may dati ka pang kaso na human trafficking. Nang re-rape ka ng babae. Diba? Balita ko, kapatid mo ni-rape mo. Dahil sa sobrang libog mong nilalang. Kaya nga hindi ka makauwi dun sa bahay mo eh. At hindi ka na kinikilala ng mga pamilya mong tunay eh. Kasi nga may history ka ng pagiging manyakis mo eh. Biruin mo sarili mong kapatid, tataluhin mo. Parang pinatunayan mo yung mga statement ng ibang tao against sa'yo eh. Kung gaano ka kawalang modo, kung gaano ka kabalahura magsalita. Ultimo yung teacher o vice president ng university, winalangya mo rin. Inalam mo pa yung mukha ng tao. Gago talagang nilalang to. So magtungo tayo dun sa public apology daw kuno ni tarantadong nilalang. Pero bago yun, magtungo tayo dito sa may pinakita siyang bishop na kinausap niya on video call. Try natin to. Kasi nung kine-check ko yung website nila, kine-check natin wala namang post na ganun. Wala. So ano ang paliwanag niya ron, sir? Sabi niya, being the head of the student affairs, sabi niya, academic affairs, at tungkulin ko na. Tuloy tayo. Ang paliwanag ni Ma'am Mariden Camilan, who is the present vice president for academic affairs, sabi niya, bilang parang nanay ng mga estudyante, tungkulin ko na protektahan sila kasi letters reach my office regarding complaints kung sa involvement nila kay Francis Leo Marcos. Sabi niya, so I just made a letter, sabi niya, pero internal yun, sabi niya, just to warn them na mag-ingat sila. Yun ang sabi niya. So sabi ko kasi parang di ba na-publish yan publicly, sabi ko hindi naman daw internal purpose. Okay. Sabi ko, what made you make that letter or sign that letter? Sabi niya, yung alleged na yung mga complaints ng mga estudyante niya. So sabi ko, ano ang nature ng complaint? When I asked them that, 3, 2, 1, go. Action! Diba tarantado? Ang gusto pa niya mangyari, makita yung warning letter mula sa Facebook page ng CSU. I-authenticate pa niya kung talagang galing sa eskwelahan yung lumabas na letter. At ang sagot ng
ng bishop na kausap niya sa video ay internal na po yung letter na yon, bagamat hindi nila kailangang ipagkalat pa sa Facebook page nila dahil maselan yung paksa na yon. So ibig sabihin pala gusto mo makita pa ng buong publiko kung gaano ka kabalahurang nila lang. Pasalamat ka nga hindi na i-post eh. Binigyan ka pa nga ng private letter. Ibig sabihin nun, kayo ng eskwelahan, si Vice President, pati ikaw ang dapat nakakaalam niyan. Ngayon, tinitignan mo sa website nila, hindi mo makita. Kaya nga, internal nga, bilang pagrespeto na lang sa'yo, Norman Mangusin, kaya nila ginawa yan. Ayaw na lang niyang maging kasiraan ka ng buong campus na mababasa ng mga estudyante ay may putang inang prodeler dito. Tarantado minuminuto. Niloloko kami mga estudyante. Gusto mo ba yun ang sabihin ng mga estudyante sa'yo? Tarantadong nila lang. Hindi ko titirahin. Bakit hindi ko titirahin? Sa tingin mo ako hindi nasaktan? Ito na yung resulta. Ito yung resulta. Ito na, magkakaalaman na tayo ngayon. Todo tanggi po sila ha. Todo tanggi. Wala raw pong maisagot. Kasi po kanina, ako po at ang aking team, group of lawyer, nagpadala po ako ng abogado at emisaryo sa CSU. So ngayon lang po natapos ang kanilang usapan. Magandang araw po, Bishop. Yes, good morning. Magandang araw po. Ito po si Bishop Martinez ng Evangelical Christian ng buong Cagayan. Siya po ang aking lead at siya po ang galing kanina doon sa Cagayan State University. Bishop, ano yung napag-usapan nyo? First things first, nung dumating ka ron, sino una mong nakausap? Ang unang nakausap ko nun, sir, si President Art Ibanez. Apo. And then kasi wala pa si Vice President Mariden Cawilan Ventura kanina. And then sabi ko, Brad, mayroon akong sana concern, sabi ko. Regarding dun sa letter kay MLM na nainawit yung pangalan niya. Nasa circulation ng CSU yata yun. And sabi niya, wala akong alam yan, pero kung sabi mo si Vice President Ma'am Mariden, sabi niya. So I waited for her. After ng meeting nila, nagkaroon mo sila ng mass after ng meeting for 1 hour siguro, more than yun. Inantay ko po at talagang pinagtyagaan ko inantay. Hanggang sa yun, lumapit sa akin with 2 of his personnel. Yun, nag-usap kami 4 kami nag-usap. Okay. Unang-una po, pinakita nyo ba yung edited letter? Kasi dalawa yung nag-circulate sa internet. Yung isa, tinanggi nila yon as edited. Yung isa naman ay yung memorandum nila, ang pinalalabas dito nila ng Puginius, yung mga basher ko, is nakapost daw yon sa website ng CSU. Totoo ba yon? Yun ang sabi niya. Ang sabi naman ni Ma'am Mariden, paliwanag niya, ma'am, ano yung sulat regarding Francis Leo Marcos? Hindi po, Bishop, totoo ba na nandun sa website daw nila? I don't know if that is their website. Ang sabi niya nasa 888 daw. Nasa Email lang. So email. Kasi nung chinecheck ko yung website nila, chinecheck ng team natin, wala namang post na ganon. Wala. So ano ang paliwanag niya ron, sir? Ang sabi niya, being the head of the student affairs, sabi niya, academic affairs, at tungkulin ko na. Tuloy tayo. Ang paliwanag ni Ma'am Mariden Cavilan, who is the present Vice President for Academic Affairs, sabi niya bilang parang nanay ng mga estudyante, tungkulin ko na protektahan sila kasi letters reach my office regarding complaints doon sa involvement nila kay Francis Leo Marcos. Sabi niya, so I just made a letter, sabi niya, pero internal yon, sabi niya, just to warn them na mag-iingat sila. Yun ang sabi niya. So sabi ko, kasi parang hindi ba na-publish yan publicly, sabi ko, hindi naman daw internal ang purpose.
posts. Okay. Sabi ko, what made you make that letter? Yan ang isa sa mga reason kung bakit blinerd ni Food Genius yung post. Kasi nga, naka-private via email. Ang tanong, kanino niya in-email? Kung sa kanya nakadirekta yon, walang problema. At ang kung halimbawa yung email na yon ay via sa pangkalahatan para sa awareness ng mga kabataan, at gaya nga ng sinabi ni Bishop, mga kaplastik, para maprotektahan niya ang bawat estudyante niya na itinuturing niyang anak, responsibilidad niya yun. O, di ba? Tama ako ng opinion. Responsibilidad talaga ng eskwelahan yan. Ni hindi pa nga alam ng presidente ng CSU yung kakaguan mo eh. So, ibig sabihin, ang nakarating lang yung complaint, kung sino man po yung nag-complain, ay kay Vice President, kay Mariden Ventura lang nakarating. Pasalamat ka nga hindi kasi sinampahan ng kaso, Norman Mangusin. Tapos bibigyan mo pa siya ng 24 hours mag-apology sa kanya, sa'yo? Sino ka? Parang intimidating mo yung tao. Amo, yung pagkakapaliwanag ni Sir Bishop po, hindi ka nakaimik. Wala kang nagawa. Hindi pabor sa'yo yung opinion niya. Para kang sinusunog habang pinapaliwanag ni Bishop yung usapan nila ni Vice President. Di ka ba nahihiya? Pinost mo pa sa live stream mo? Tapos pinalabas mo dun sa title ng video mo, peke yung letter kasi hindi mo nakita dun sa FB page niya. Internal nga eh, bobo. Pasalamat ka nga, in-internal lang yung letter eh. Eh kung pinablicity nila yan, eh di buong CSU galit na sa'yo. At dahil dyan, kung meron man nakakapanood na taga Cagayan State University na nag-aaral ngayon, yan, acknowledge him as a frauduler na pinadalhan din ng Vice President nyo po ng warning letter na wag na niyang gamitin ng mga estudyante para sa kanyang vlog. Tas may gana pa siyang magalit at tatawagin niyang kupal tsaka pangit. At kapag yan nag-trigger ang tenga ni Madam Mariden, bahala ka sa buhay mo. Makakasuhan ka ng cyber libel yan. At ang pagpapakita mo ng pirma niya at ang itsura niya, pwede kang makasuhan ng Data Privacy Act. Wala kang modo, Norman Mangusin. Mas maayos pa magsalita yung ka-video call mo kaysa sa'yo eh. Signed letter. Sabi niya, yung alleged na, yung sa complaints ng mga estudyante niya. So sabi ko, ano ang nature ng complaint? When I asked them that, wala naman silang masabi. Okay. Yung nature ng complaint. At sabi ko, meron ba siyang hindi Oh, hindi nga nila magawang sabihin kung anong dahilan at sino yung nag-complain eh. Basta ang sinabi niya, mga estudyante. Ngayon alam mo na kung sino yun. Sino pa ba yung magko-complain? Yung mga taong umano sa'yo, inano mo. Iniscam mo nung nakaraang vlog mo. Sila lang naman ang may rights na mag-complain dahil based on based on them experience, on their experience, na kung paano mo sila harap-harapang iniscam dahil lang sa bring me na yan, instead na bigyan mo ng 5,000, ginawa mong 3,000, kaya nag-complain. Yun ay dahil di na kinaya ng konsensya nila na baka marami ka pang maloko. Yan mo, paliwanag pa lang ni Sir Bishop oh. Hindi ka ba nasusunog niyan?
Gusto kasi lahat ng mga impormasyon nakapublic. Gusto niya nakalantad, bulgar. Ayaw nga ipakita yung mukha ng madam eh. Letter lang ang pinakita niya. In private nga dapat yan eh. Tapos pinosting mo pa na may pirmang hayop ka. Wala ka talagang modo. Dilo akong estudyante ng CSU, meron ba siyang pinangakuan? Kasi ang alam ko niya, nag-vlog siya kung sino yung unang pupunta doon sa vlog niya at magmamano, bibigyan ng pera. Di ba niya nabigyan? Sabi naman nila, nabigyan naman yata. So, complaint. Sabi ko, anong complaint? So, sabi ko, ang masakit din naman kay MLM yan. Sabi ko, dahil wala siyang kaalaman. I'm a specialist, so, meron siyang lagi-laging optical vision dito sa Peña Blanca. He will be coming back 24, 25, 26 of this month. Masisira naman ang pangalan niya. Kasi, bakit naman doon? Siyempre, yung mga tao, kapag yan nag-circulate na, siyempre negative ang tingin nila. Sabi ko, yung tao, willing ko man din na tumulong sa ating mga kabayan. Yes, and I already did. Kahit dito sa CSU ako, if opportunity comes, tutulong siya sa mga alam niya na kung saan siya makakatulong, sabi ko sa kanya. Ayun, so sabi ko, willing ka ba na pumunta si MLM dito? Sa payo. Sabi niya, wala naman dapat pag-usapan, sabi niya. Pero sabi niya sa akin, honestly, sabi niya, nasaktan din ako dahil tinira-tira niya ako sa vlog, sabi niya. Ay, bakit hindi ko titirahin? Bakit hindi ko titirahin? Sa tingin mo ako hindi nasaktan? Oo nga. Sabi ko, nasaktan din yung tao, sabi ko. Iyakin ka pala eh. Iyakin ka pala, Norman eh. Bakit? Totoo naman ah. Fraudulent ka. Kailan ka pa hindi naging scammer sa buong buhay mo? Kaya ka nga nakulong, di ba? Na-open din yun. Tamo, nakarating sa kanya, tinira mo siya. Pinagpa-public apology mo. At pinagbantaan mo na matatanggal siya sa serbisyo. Pati yung eskwelahan, idedemanda mo. Hindi ka ba naman hinayupak na nila lang eh? So ano kaya ang magandang gagawin natin? Sabi niya, medyo kumalma na muna siya din sa vlog niya, sabi niya. And then, para maayos, sabi niya. Siguro, later on siguro. So yon. So ibig sabihin, Para hindi na lumapita. okay. Pwede sana itigil niya muna. So Kumbaga, gusto niyang kumalma ako. Yeah. Pero sabi ko, nasaktan kasi yung tao din. Wala akong malay-malay. Tumulong na nga. Yun ang tumulong na nga. Siya pa yung ganun. Sabi ko. So, ako ma'am, sabi ko, ako ay... Seconds. Go! Okay, tapos sabi niya kumalma ako. Kumalma lang ako. Ano ang magandang, sa tingin mo, magandang gawin ma'am? Sabi mo sa kanya na may tumigil na muna para maayos. Sabi niya, para wala na yung And then, siguro, ang nasa mind ko naman, bilang negotiator, siguro time will come, hindi din siya magipag-usap, siguro dyan. Pero sana sinabi mo, kung nasaktan siya sa mga sinabi ko, mas nasaktan ako doon sa letter nila. Yeah. Pero anong sinabi niya, hindi naman para mag-circulate. So talagang ang nangyari dito, pinag-aaway pa kami nung grupo ni Makagago, ng Pugenius Group. Hindi actually intention yan na i-publish yan. Wala naman daw siyang, nasa email lang daw yan. Nasa email. Just to, email yan, nagulat na siya, ba't na lumabas eh. So syempre ako, katulad ko, kahit yung mga abogado ko, natakot din naman. Yeah. So, masama yun kapag pinablik yun. Talagang masama. Masama, pinablik eh. Yun ang malaking question doon. Paano na-access ni Pugenius yung ganong larawan kung sa email pala dinaan? So nangangahulugan, tama siguro yung spekulasyon ko na isa sa mga in-interview yung naglabas nun.
Sino ba yung mga na-interview niya? Ng elite nating vlogger. Diba alam mo na yun? Yun lang ang pagkakamali nila. At ang masakit pa doon, na i-post niya na may pirma, kaya agad niyang dinilit. Dinilit niya yon mga around 9 o'clock ng gabi o 9:30 somewhere. Pagkakaalam ko, kaya hindi ko na siya na-access. Isipin mo, email yun. Papaano mahahak ng isang tao o papaano niya malalaman na may email from CSU yung letter na yon kung walang isang tao na nag-send ng ganong klaseng email at binigay ito kay Food Genius at kay Makagago WhatsApp man. Kung private yun, wala silang laban dun. Durog sila dun. Data Privacy Act yung pinapairal natin dito, mga kaplastik. Between Norman Mangusin lang yan or ng eskwelahan, yung email na yun. Or yung email na yun ay sined yun sa bawat mga estudyante para maging aware sila na may ganong nangyayari. Kaya nga hindi pinost yun sa ni-research ko rin yun. Bumisita ako sa lahat ng page ng Cagayan State University na FB page. Lahat. Ultimo yung presidente nila. Tinignan ko rin yung mga post nila. Even yung vice president ay hindi rin nag-post nun. So tama nga yung opinion ni Bishop na naka-private yung video ay na yung email na yon, no, yung letter na yon. Para na rin sa kapakanan ng integridad ng eskwelahan. Na hindi pa magkaroon ng malaking gulo o magkakaroon ng bash itong si Norman Mangusin. At dahil tanga to si Norman Mangusin, pinakita pa rin niya yung letter na mayroong pirma niya at yung mukha ng Vice President. Ganong kawalang modo itong si Norman Mangusin, mga kaplastik. Dahil lang daw na nasaktan siya. O di ba iyakin siya? Nasaktan daw siya eh. Kaya ngayon, ang sabi ni Vice President Maribel ay pinapakalma siya. Actually, galing pa nga ng simbahan yun pagkatapos ng meeting ng campus. Tapos kinausap itong si Sir Bishop eh. Pero mo, yung pagkaka-opinion ni Madam Vice President, mabait pa rin siya. Kindful pa rin siya para kay Norman Mangusin. Hindi siya naging maldita dito sa Bishop para makarating ng mensahe kay Norman. Ibig sabihin, mabait talaga. Maka-Diyos pa. Di kagaya ni Norman Mangusin, sandamakmak na ang demonyong sumasanib sa katawan niya kaya ganyan siya magsalita. Di ba tarantadong nila lang? Tapos gagawa mo pa ng 24 hours na public apology. Sino ka ba para mag-public apology ang mga yan? Ang ano ko lang naman yan is just to protect my students kasi kung wala naman akong gagawin, ako ang malabas na parang Yun, negligence tama. sa trabaho ko. So yun ang sabi niya kasi nakarating sa office niya yung complaint na may mga Nag-fraudulent. Pero ano ang find out nila? May fraudulent bang nangyari? Yung findings nila? wala naman. Sabi ko sa kanila, sir, ano bang basis nyo? What specific complaint that your students have reported you? Wala naman silang masabi. Kasi kung meron sana, kaya sabi ko, may niloko pa siyang estudyante nyo. Meron pa siyang pangako kasi nung nag-live siya, kung sino yung pupunta, bibigyan niya ng pera. Naibigay ko yung pera, naibigay naman daw. So, nabaldan sa na naibigay din. So, ano din, so, wala naman silang masabi. Kasi, sinetize ko nga
bilang negotiator yung group boss. Yes, ang namin niya lang is na alarma lang siya dahil Oo, maraming basher, malakas yung basher. Well, anyway, Bishop, maraming salamat. marami daw nagsisend ng mga communication sa kanya na negative about you. So doon siya nadala siguro. Okay. Ay, marami yan. Pagka negative, talagang tatagta rin ng basher siya dan. Oo. Eto kasi yung masakit, ako hindi ko pinapansin yung basher ko pero kasi yung kanila, institution na. Kaya papansinin ng abogado ko yan. Oo. Kasi kahit 1,000 basher magsabi ng negative sa akin, basher lang yon. But when it comes to institution, katulad yan, institution yan, syempre, pag sila naglabas ng negative sa akin, papansinin ng abogado ko yan. Kaya naman dumating kayo lahat. We go. So Bishop, maraming salamat sa team natin sa pagpunta dyan. So in fairness thank you po. At ako'y ganito, sa harapan mo, nakikita ko, Mrs. Mariden Ventura Cawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ay ako po ay humihingi ng tawad sa inyo kung ano man yung nasabi kong pangit. Ayun lamang po, at i-advise ko po ang mga abogado ko na i-draft na any charges and cases against you or to the school. Ayan po ang nanumbat pa. magpapatunay si Bishop Martinez. Ma'am, ako po in behalf of my team, pati po doon sa mga emisaryo ko na pinadala dyan sa Cagayan State University, ako po ay nasaktan talaga sa nag-circulate, lalo na't may pirma kayo. Iyakin. Pero ngayong naliwanagan ako na inedit nila yung pangalawang letter at yung isang letter naman ay for internal affair lang pala, ay talaga naman palang ang gusto pang mangyari nitong basher ko ay mag-away tayo. Pasensya na po. At ako po ay nangangako na anything that I could help to improve the quality of the service of the CSU, Team Caliber and Francis Leo Marcos will always be gladly be of help. Opo. Andiyan po si Bishop Martinez. Bishop, maraming salamat sa iyo. Mabuhay po kayo. I'll see you later. Maraming salamat po sa paliwanag at naliwanagan po ako sa ng aking mga supporter. Thank you po. Thank you. Ganon lang, matapos mong sabihan na kupal yung tao, nakikipag-ayos ka o humingi ka ng pasensya. What the hell? Hindi ka muna nagre-research bago ka magsalita ng ganon. Bugok. Ito yung paumanhin ni Gago. Miss Mariden, Mrs. Mariden Ventura Cawilan. Ma'am, kung ako po ay may nasabi, ipagpaumanhin niyo sapagkat dala lamang ho yan ng aking emosyon na talaga naman hong parang kasing doon sa Plastic. sulat parang sinisira ho ang aking pangalan. Sira na eh. Matagal na sira yan, pangalan mo. Araw-araw, gabi-gabi, minuminuto. Sira na talaga pangalan mo. Kaya huwag mo kaming tarantaduhin na hindi sinira yung pangalan mo ngayon pa lang. No! Matagal na sira ang pangalan mo, buong OFW, buong Pilipinas. Recognize you as a scammer. Diba? Huwag mong gawing malinis yung sarili mo. Kaya nga mag-isa ka na lang eh. Wala na si Casper eh. Mag-isa ka na lang. Wala ka ng videographer. Dahil tinarantado mo rin. Talaga naman hong parang kasing doon sa sulat parang sinisira ho ang aking pangalan. Maaaring kayo nga ay gumawa ng aksyon sa sobrang daming bombardment, pero ako na ho magsasabi sa inyo, ma'am, na yung mga nagpapadala ng sulat sa inyo ay puro mga peking tao. Yung Yulen Marcos, yun ho ang original na budol-budol. Yung Food Genius Group at saka yung grupo ho ng MG, yan laging kalabang ko, ay gagawin ho talaga ang lahat para masira ako. So ngayong napatunayan nyo naman na wala naman pala, wala ni isa man sa estudyante nyo ang na-involve sa scam or fraud sapagkat wala naman hong fraudulent.
na pangyayari. Yan ho ay akusasyon. Maaari lang sa pagprotekta nyo sa inyong mga estudyante ay nagawa nyo yan sulat na yan. Ngayong nalaman ko na yan ay for internal affair only, kaso po ma'am, ang una pong nakakita, edited pa, pangalawang sulat pa. Mga abogado ko agad Kasi hindi naman ko napapansin yung mga ganyan. So, antibado sila agad na nagsabi, kasuhan mo to. Sige, upakan mo to. But ngayon hong naliwanagan na, kaya ho pinilit ko papuntahin dyan yung aking emisaryo para naman magkaalaman. Ngayong napatunayan nyo na wala namang fraudulent at wala naman hong scam na nangyari. Una, sa according sa investigation nyo, na ibigay naman kung ano yung pinangako ko sa estudyante. At wala po yung estudyante na na-involve sa any fraudulent scam. Nagkataon lamang na talagang sigurong malapit sila doon sa lugar kung nasaan ako, at nagkataon namang ako ay may offer na mga ganon. Target mo lang talaga CSU. At syempre, hindi makapayag yung mga hindorotot kong basher, kaya naman ginagawa nila yung ganon. Marami ho ma'am, meron pa, marami silang kinakalagpag. At the end of the day, puro mali. Yun lamang ho ay ginagawa nila para mapagtakpan ang batikos at mga kasong isinampa ko laban sa kanila. Yun ho ang katotohanan nun. Alam nyo ma'am, kahit daan-daan libong basher, hindi ko kuya pinapansin, basher yan At the end of the day, alam ko po kung ano yung sarili ko, ano yung capacity ko, ano yung kakayahan ko. Kaya pala nang bablock ka. Kapag hindi mo gusto yung opinion ng basher mo, binablock mo. Hindi pinapansin. Pero pag mga nagbabash sa'yo, binablock mo. Especially sa mga palipad. Di bali na lang light-lighting ka ng mga netizens basta may papalipad. Worth it naman. Bayaran ka lang ng 50 pesos, mura-murahin ka lang, okay na. Di ba? Yan ang buhay mo ngayon Umaasa ka na lang sa panginsulto ng ibang tao with a palipad. Pero po kasi, yung sulat po is galing sa isang institusyon na kung saan pag institusyon na palang nagsabi sa'yo ng totoo, na niwinarningan ka lang, nasaktan ka na. Pero pag mga bashers yung mga nagsasabi na fraudulent ka, scammer ka, manloloko ka, okay lang. Kasi alam mo nakasiraan sa pangalan mo na ang buong estudyante wala na magtitiwala sa'yo. Yun namumuhunan ka kasi ng tiwala at suporta ng mga bata. Kaya yun ang target mo. Yung mga batang walang alam sa kagaguhan mo. 'Di ba? Malinaw na malinaw yun. Kaya mo sinabi itong mga to. at the end of the day, alam ko po kung ano yung sarili ko, ano yung capacity ko, ano yung kakayahan ko. Pero po kasi, yung sulat po is galing sa isang institusyon na kung saan nire-respeto ko pa naman. Kaya ho ako ay nasaktan. So para sa Vice President ng Student Affairs ng Cagayan State University, ma'am, kung makakarating sa itong video ko, humihingi ho ko ng pasensya sa inyo sa mga nasabi ko. Pero siguro ho ay nauunawaan nyo naman kung bakit ko naman po nasabi yun. At ang isyong hum ito ay dito na ho magtatapos. Maraming salamat po. At magandang umaga, magandang araw sa inyo lahat. Opo. Maliban sa'yo, hindi ka maganda. Pangit noon ka. Pangit noon. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Hoping na hindi na magtiwala ang mga estudyante ng taga CSU. At hindi lang taga CSU mga dapat mawarningan. Dapat buong universidad dito sa Pilipinas. Huwag na kayong magtitiwala sa nilalang na ito. Dahil ginagawa lang niya ang mga ganitong bagay, namumuhunan siya ng tiwala. Gaya nga ng sinasabi sa social engineering, yun ang unang-unang tinitira ng mga scammer ay ang tiwala at ang vulnerabilities na kung saan kung ano ang pangangailangan ng bawat individual ay yun yung kanilang tinitira. Kagaya ni FLM, yun ang mga tinitira niya yung mga may kahinaan, yung mga higit, yung mga talagang nangangailangan, yung mga wala ng choice sa buhay,
Yun talaga yung mga tipo ni Norman Mangusin. Yung samantalahin niya yung mga kahirapan ng bawat tao. At doon napapasok yung scam. Gagatasan ka nila, gagatasan ka ni FLM sa pamamagitan ng tiwala mo sa kanya. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.